Hello mga believers! This is your mentor Billy De La Fuente and meron na naman tayong pag-uusapan na napaka-exciting na topic para sa inyo. Ang tanong ko, ito, excited ka na ba graduate? Ikaw ba yung estudyante na tipong pinapanaginip mo na yung magpaparada ka na, yung makukuha mo yung diploma mo, mapa elementary, high school, or college? So, if you're watching this video right now, ang unang tanong ko, excited ka na bang graduate? Bakit? So ikaw, bakit ka ba excited graduate? Ako kasi, I finished chemical engineering sa UST. Okay? So for 6 years, and alam mo naman, pag sabing engineering, daming math, tapos sinaluan mo pa ng chemistry, di ba? Ang hirap-hirap na. And guess what? Dapat 5 years lang yun, pero tinapos ko na 6. Kasi nga, sobrang dami ko ring bagsak. Di ba? Kaya kung ikaw may bagsak ka, may fail ka, tapos hindi lang 5, hindi lang 75, di ba? Nagmumukadkad na puro 3, di ba? Okay lang yan. Okay? Kasi sa akin, yung dami kong failure na yon at natutunan kong i-accept yung mga failure, yun ngayon yung naging fighting chance ko o advantage sa iba na tipong gigil ako, hindi ako takot magkamali. So, anong ginagawa ko? Lahat ng bagay na nakakatakot sa iba, yun yung ginagawa ko. Kano nangyari? Yun yung nagiging lamang advantage ko. So ngayon, ito. After graduation, di ba, dahil nga engineering, di nag-board exam, no? Nag-review 1 year, 2 years, and sinawing palad, bumagsak. No? And ano nangyari? Supposedly, dapat, di ba, mag-work ako. Pero yung calling ko, napunta ako sa pagbe-business. Ang layo ng pagiging chemical engineer sa pagnenegosyo, sales and marketing, retail, no? Pero nasa iyo yung calling eh. Meron akong i-share sa inyo na mga options, okay? Saan ba pwede ka mapunta, okay? So pag-graduate mo, na-excite ka, pero di mo alam yung gagawin mo, okay? Ito yung mga 3 options na pwede mong, 3 to 4 options na pwede mong mapuntahan. Number 1, pwede ka muna mag-PMA. Anong PMA? Yung papasok ka ba sa military, di ba? Hindi naman. Okay? Ano sabihin PMA? Pahinga muna, anak. Di ba? Sobrang tagal mong nag-aral, napagod ka, na-stress ka, thesis, test dito, test dyan, gimmick dito, di ba? Lahat na, halo-halo na. Then eventually, gusto mong umuwi muna sa bahay, di ba? At kumain ng lutong bahay dahil sawang-sawa ka na sa instant, sa fast food, di ba? So, pahinga ka muna. Okay? Pwede naman yun. Okay? Number 2, yung iba naman, gusto diretso agad mag-work. Pwede kang mag-work, pwedeng career, no? Pwedeng, yun nga, employment, pwede. Okay? Number 3, pwede ka rin mag-business. Hindi lang employment yung only option mo. Kahit wala kang pera, okay, pwede mo namang paraanan yan, tapos mag-start ka lang ng maliit na negosyo. Number 4, pwede ka rin namang both. Okay? Pwede mong pagsabayin na hanap ka ng work, and then yung business mo, simulan mo siya sideline. Diba? Sabi ko nga, mas maganda kaysa sa yung one-time, big-time na malalaking negosyo, ba't hindi mo muna simulan sa maliliit na negosyo? Para kapag ka nalugi ka, okay lang. Kasi maliit lang naman yung nalugi sa'yo. Kaysa yung magmalaking negosyo agad, no? 1 million, half a million, malaking millions of pesos, tapos nalugi ka, malaking mawawala sa'yo. So, itong mga options na to, at least, meron ka na ngayong idea kung ano yung mga path na pwede mong i-take. Diba? Nasa iyo ngayon yan. Ngayon ito, gusto mo bang magkaroon ng advantage? Strategies. Yung bago ka graduate, at least, no, hindi yung mangangapa ka pa. So, believers, are you ready to learn? Eto na. So, ito yung mga bagay-bagay na gagawin mo bago ka graduate. So, pwede mo rin naman itong gawin kahit graduate ka na. Diba? Pero, kung ikaw student ngayon, tapos gusto mong magkaroon ng advantage, di ba? Ito yung mga gagawin mo, things to prepare, at least bago ka graduate. So, number 1, okay, start networking. Okay, ibig sabihin, start networking. Ibig sabihin, yung mga batchmates mo, kakilala mo, teachers mo, lahat, okay, dapat, ngayon pa lang, you need to start building relationship. Okay, building rapport, 'di ba? So kasi itong mga 'to, no? Pagdating ng panahon, syempre, akala mo, 'di ba, estudyante kayo ngayon, 'di ba? Ang dami-dami kayo magkakasama. Alam niyo pagka-graduate mo, maghihiwa-hiwalay na kayo niyan. Magkakanya-kanya na kayo work, yung iba pupunta sa ibang bansa, yung iba pupunta ng ibang probinsya, yung iba, 'di ba, iba-iba na. Okay?
So, from dati, ang dami-dami mo kasama, ngayon magiging mag-isa ka na. Kaya kailangan mong mag-build ng relationship sa mga yan. Kasi darating yung panahon, itong mga to, magiging negosyante, di ba? Darating yung panahon, mali mo, yung classmate mo na dati mong binubuli, di ba? Tapos biglang naging boss mo pala, kaya mag-ingat ka, di ba? Ngayon pa lang, kung bully ka, dapat umayos ka na, di ba? Nang-aasar ka, isa kang alas. Anong alas? Alaskador, di ba? So, ito yung time na sa tingin ko magbago ka. Sabihin, mag-network. Di ba, pag sabing nagde-network ka, pinapalaki mo yung circle of friends mo na kakilala mo, na kaklose mo. Hindi ka pwedeng alone ranger, hindi ka pwedeng mag-isa lang, 'di ba? So, kilalaanin mo na, makipagkaibigan ka na. Kung ikaw naman yung tipo na parang mag-isa lang, no? Makipagkilala ka na. Kasi sabi nga ni Robert Kiyosaki, 'di ba? Your network is your net worth. Okay? So, ganong karaming kakilala mo, the more na mas may advantage ka. So, kaya lang yung gusto ko sanang ipayo sa'yo na pinaparami mo yung mga kakilala mo, pero dapat ka-close mo sila. Ito yung mga kakilala mo na willing tumulong sa'yo. So, bakit ka ba nila tutulungan? Simple lang. Okay? Kailangan, kumonek ka muna sa kanila. Maging magkaibigan ka. Kailangan, mag-deposit ka muna na mag-deposit. Tumulong ka muna. Okay? And then, pagdating ng panahon, kahit hindi mo nahingin, sila na mismo yung tutulong sa'yo. Okay? So, number 2, okay, learn how to save. Okay? Sasabi mo sa akin, Mentor Billy, paano naman ako magsisave? Kung let's say, wala naman akong pera, di ba? O meron lang akong baon. Okay, alam mo, eto lang yan. Kaya wala ka pang sweldo, kaya wala ka pang pera, kailangan ngayon pa lang matuto ka ng mag-value ng pera. Learn how to save. Open a savings account. Okay? Kasi kung ngayon pa lang, onti pa lang yung perang nakukuha mo, natututo ka ng humawak, 'di ba? What more pa pag malaki na? Simple lang din 'yan. Pag sa mga malilit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan, what more sa malalaki pa. So, ibig sabihin, kung maliit pa lang, sa baon mo pa lang, natututo kang mag-save, natututo kang mag-manage ang pera mo, 'di ba? Mas, yung malaking blessing na bibigay sa'yo, mas ma-handle mo ng tama yan. Last, kung meron kang utang, nako, ito na, meron ka bang kaklase or ikaw ba mismo, yung tipong ng tao na nangutang, okay, sa klase, sa teacher, sa tita, lahat na, no? Kung marami kang utang, no, pay your debt. Bayar mo utang mo. Okay? Kasi, bakit? Pag hindi ka nagbabayad ng utang, tandaan mo, no, bad karma yung dumadating sa'yo. Bad vibes yung ine-exert mo. Tapos yung word mo, nasabi mo, pag pautang naman, ibig sabihin, babayaran mo. Pero hindi mo binabayaran. Yun na nga, meron kang bad image, di ba? Number 3. Learn right now, kahit nag-aaral ka pa, no? Wag lang yung puro sweatpants or jogging pants or maong pants yung mga sinusuot mo. Mag-practice ka na. Bumili ka na ng, di ba, yung iba nga sa ukay-ukay. Bili ka sa Uniqlo. Mura na ngayon yung mga damit eh. Wag lang puro shirt. Okay? Bili ka na ng polo shirt. Bili ka ng, alam mo yun, hindi kailangan branded. Kahit na hindi branded yung shirt mo, pero mag-practice ka na, no? Na magsuot ng professional. Okay? Ako, nakakatawa yung kapatid ko dati, si RJ. Bumibili pa kami nung yung pang-employee na parang gusto't mayaman. Alam mo ba yun? Di ba? So parang sa amin nun, feel namin, so ganito pala yung pagka-employee ka. Di ba? Ganon. Bakit? Okay. Hindi naman dahil sa bibili ka dahil for the sake na yung kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Hindi. Alam mo, if you dress nice, you feel nice. When you feel nice, di ba, and you look good, di ba, you feel good. Okay, number 4. So, you need to take care of your health. Okay? So, your health is very important kasi habang bata ka pa, okay, bawasan mo na yung pagpupuyat, bawasan mo na yung bisyo, di ba? And you need to eat healthy. For sure, nung college ka, or ngayon habang nag-aaral ka, tipid meals eh, di ba? Ako, tanda ako, nung college ako, kumakain kami sa Lacson, yung 20 meals, yung mga ganyan. Tapos, instant pa, di ba? Noodles, ganyan. So, unhealthy. So, right now, ito, ngayon pa lang, kumain ka ng gulay, okay? Bawasan mo yung mga junk food, bawasan mo yung mga lahat na maaalat. Kasi, imaginein mo to, yung mga iba, well, hindi mga iba, karamihan, inaalagaan lang nila yung health nila kapag may pera na sila, kapag malapit na silang kunin ni Lord, at kapag may sakit sila. So, ngayon pa lang, habang bata ka pa,
'di ba? Mag-invest ka na sa health mo. Paano ka mag-i-invest? Mag-exercise ka, magpapawis ka. 'Di ba? Huwag ka lang puro computer, huwag ka lang puro cellphone. Ikaw masyadong ang in-exercise mo yung daliri mo tsaka thumb mo 'di ba? Kakaganyan mo ng kakaganyan, kakapindot, ay nako, magulat ka na lang. Titigan mo tong thumb mo, baka may abs na. 'Di ba? So, invest in your health. Okay? Number 5. Okay. Siyempre, napaka-importante for you as young as, 'di ba? As you are right now, kailangan habang bata ka pa, mag-set ka na ng goal. Okay? Maraming mga graduate na hindi nila alam yung gagawin nila kasi ayaw mo na nilang isipin dahil hindi sila set ng goal. So kung ito, napanood mo ngayon itong video to, diba? Don't forget to subscribe and share this video. Okay? And comment kung meron ako mga nakalimutan. Pero don't ever forget na mag-set ng goal. Napaka-importante niyan. Diba? Isipin mo lang, saka mag-work, ilang years ka mag-work, ano yung gusto mo makuha? Okay? Kasi iba, work lang yung, basta may work na, yun na yun. Hindi. Kailangan, no, panoorin mo yung vlog ko before this, okay, about goal setting kasi ang dami matututunan. Importante yung goal, okay? You need to be focused, okay? You need to have an exciting goal, okay? Yung nakaka-excite para yun yung magdadrive sa'yo para, 'di ba, mas manggigil ka na, parang sa akin, nung marami akong bagsak, okay? Dami kong, kasi wala akong goal pero nanggigil ako graduate kasi sobrang naisip ko, ba't ko pa pinapatagal yung sarili ko dito? Kung tapusin ko na to kaagad, at least pag graduate, freedom, di ba? Makakapag-business na ako or makakapag-work na ako. And so, ganun nangyayari. Alam mo, guess what? Dahil meron akong goal, alam mo, nagulat yung mga teachers ko at yung mga classmates ko, and then yung parents ko din, na biglang tumaas yung mga grades ko. Kasi ngayon, may nagpo-push na sa akin May goal na akong pinanggigilan No? So, for sure yan, mararanasan, mararamdaman mo rin siya. 'Di ba? So, number 7, you need to interview people, no, closest to you or let's say, kahit di mo kakilala, na naging successful na. Bakit? Para lahat ng mga questions mo, no, kunwari, yun nga, ako, engineer, 'di ba? Mag-interview ako sa mga engineer. Yung iba, College of Business, edi mag-interview ka ng mga negosyante. Yung iba naman, gusto nila maging politician, o di mag-interview ka ng politician. Gusto nung iba maging social media marketer, di ba? O di mag-interview ka nun. So bakit? Kasi pag nag-i-interview ka ng mga tao, kahit hindi ka pag-graduate, no, yun yung magiging push mo para mas ma-excite ka at saka tapusin mo na at mag-aral ka na mabuti. 'Di ba? Kasi malamang narinig mo na 'to sa magulang, mag-aral ka na mabuti, narinig mo na sa iba 'to, mag-aral ka na mabuti. Pero hindi ka nag-aaral na mabuti. Bakit? Kasi hindi mo klaro yung goal para sa iyo. Pero pag may nakita ka sa field mo, no, or yung na-idolize mo, nag-aral ng maigi, or ito yung mga diskarte niya, or ito yung mga failure niya, at least hindi mo nagagawin yung mga pagkakamali na nagawa niya. Di naging advantage mo na. 'Di ba? And last but not the least, okay, whatever you want to do in life, okay, just do it. Okay, parang Nike lang 'yan, 'di ba? Nike. Ching, no? Gawin mo lang, okay? Bakit? Masyado ka pang bata para matakot magkamali. At this age, from 20 to 25, you all have the time para gawin yung dapat mong gawin. Okay? Parang ito, meron ako napanood na vlog ni Gary Vaynerchuk. No? This is the only video that you need to watch right after graduation. Hey Gary V, shout out to you. You are one of the guys who influenced me in doing this vlog. English na. After this, Tagalog naman. So, guys, di ba? Anong problema, no? Kung matakot ka, na magkamali ka, or ang dami mo iniisip mo, paralyze ka lang. Kaya ang tip ko sa'yo, pinakauli, lahat ng mga pinayo ko, gawin mo lang. Walang mawawala di ba? And all for you to gain. So with that, for sure, sa dami ng tips na binigay ko sa inyo ngayon, malamang excited ka na graduate. Sana yung pagiging excited mo, di ba? Ito yung mag-push sa'yo para mag-aral ka mabuti, talagang makinig, mag-enjoy dyan sa college, enjoy mo na yung last months mo sa kolehiyo, sa elementary, or let's say sa high school, okay? Kasi syempre, bata ka pa no? Marami ka pa pagdadaanan. Pero importante, hindi porket bata ka, hindi ka na magpe-prepare.
And with that, no, learning is very important. Maraming mga youth, maraming millennials, maraming actually mga kaedad ko rin, 30, 40, 50 years old, natakot dun sa word na to, learn. Bakit? Para sa kanila, yung learn, boring. Tandaan mo, yung mga taong willing mag-learn, okay, sila yung mauunang mag-earn. Tama? So with that, this is your mentor, Billy De La Fuente, signing off. Bye! See you!